na rehiyon. Ang Wu True God ang namuno sa sangkatauhan. Ang mga babae ang may kapangyarihan sa mga lalaki sa bawat bansa. May 4 na pinagmumulan ng espiritu. Ang lakas ng martial ang pinakamataas. Nakadepende ang lahat sa espiritual na ugat ng mandirigma. At higit sa lahat ay ang anyo ng martial god. Mahal na Reyna, talagang ang lalaki ang sanggol. Ang propesya ng punong saserdote. Pagbati sa Wu True God. Mahal na Diyos, ako ang punong saserdote. Narito ako upang magbigay galang. Nakalkula namin na sa loob ng 18 taon, ang nangka ay haharap sa isang sakunang hindi malirip. Ngayon, hinihiling namin sa iyo na iligtas ang mga tao. Poluwo, tanging ikaw at ako ang nakakaalam kung ano ang nangyari ngayong gabi. Ang punong saserdote ay minsang nagsabi na isinilang siyang isinumpa. Siya ang batang demonyo na itinakdang sa Myros sa Nanka. Kung malaman ito ng mga ministro, diretso nila siyang ipapadala sa altar upang sunugin ng buhay. Sa aming Nanka na bansa, ang mga babae ang namumuno. Hindi pinapayagan ang mga lalaki na magsanay sa martial arts. Kahit manatili siya sa palasyo, mahihirapan siya. Luo. Ipinagkakatiwala ko ang batang ito sa iyo, pakiusap. Mahal na Reyna. Anak ko, mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Hindi na tayo magkikita muli. Gusto ng langit na sirain ang Namka. Gusto ng langit na sirain ang Namka. Gusto ng langit na sirain ang Namka. Anak ko, 18 taon na, namimiss na kita ng sobra. Nasaan ka na ba? Sariwang baboy, kakadating lang ng mga biik, dito lang kinakatay. Hoy, pwede mo bang hiwain itong karne para sa akin? Anong kailangan nyo? Bayad sa proteksyon. Bilisan mo. Hindi ako masyadong kumita ngayong buwan. Ma'am, pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Matagal ka nang nagpapaliban. Huwag ka nang madrama, bayad na. Magkano? Hindi malaki. 100 piso. 100? 3 buwan na akong hindi nakakabayad. Bakit 100? Interest, syempre. Ikaw. Hindi ako pumapayag. Ayaw mong pumayag ha? Kunin niyo siya. Anong gagawin nyo? Tingnan mo, hindi pa rin sumusuko. Ano, gusto mo akong suntukin? Sabihin ko sa'yo, dito sa Nangka, ang mga babae ang naghahari sa mundo. Ang mga lalaki ay mga talunan lang. May lakas ka pa rin tumitig sa akin. Nay, Lahat po, pakiusap, pag-usapan natin to. Sa wakas, may nagsasalita na para sa pamilya. CJ, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Itong nagtitinda ng baboy, may utang sa akin na 200 piso. Bayad na. nagsisinungaling ka. Sabi mo lang ay 100. Ikaw, nakakainis ka na. Kung sinabi kong 200, 200 yan. Kung may problema ka dyan, pwede natin tong ayusin sa istasyon ng pulis. Ikaw, masyado mo na kaming inaapi. Ang tita niya ay si General Hong Yan, ika-10 pinakamalakas na mandirigma sa Martial God List. Gusto na ba niyang mamatay? Nagtatangkang sumagot kay Lady Hong Lin. Nagtatangkang sumagot sa lady. Kahit ano pa ang sabihin nyo, opisyal, yan ang babayaran namin. Pero, pwede mo ba kaming bigyan ng ilang araw pa?
Ilang araw pa? Siyempre. Pero may isang kondisyon ako. Gusto ko siya. Maggapang sa ilalim ng mga paa ko. Bilisan mo, maggapang ka na. Gagawin ko, maggapang ako. Nay, bakit mo ginagawa to? 18 taon na. Ito ang kritikal na sandali. Kung gusto nating manatiling ligtas si Shu, hindi natin pwedeng hayaang lumalato. Ang pangit mo, halimaw. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, kailangan niyang maggapang. Nay, bakit mo hinahayaan silang tapak-tapakan ka ng ganito? Bakit hindi? Lumaban na lang. Ikaw. Gumapang ka sa ilalim. Mabuti naman, matapang ka. May dalawa kang pagpipilian. Una, gumapang ka sa ilalim ng mga paa ko. Pangalawa, dito sa nangka, lakas ang nasusunod. Bakit hindi mo ako talunin sa laban, tapos papayagan kitang umalis? Parang imposible naman yan. Kahit si Lady Hongling ay wala sa top 10. Nasa top 100 pa rin siya. Kung itaas lang niya ang kamay niya, siguradong wala na tong lalaking to. Lalaki lang siya, at naglakas loob siyang sumagot kay Lady Hongling. Sa totoo lang, siya na ang humihingi ng gulo. Pero, may mga patakaran. Sa laban tayo nagkakaintindihan. Sa larangan ng digmaan, hindi mahalaga ang buhay at kamatayan. Kung aksidente akong makapilay sa iyo o makasira sa iyo, huwag kang iiyak sa nanay at tatay mo. Anong ginagawa ng lalaking to? Ayan na, tumatayo na. Sino nagsabing duwag ako? Ikaw. Gumapang ka sa ilalim. Lumuhod ka. Sa mundong ito, hindi pinapayagan ang mga lalaki na magsanay ng martial arts. Walang martial arts para sa lalaki, pero lihim kang nagsasanay. Nay, bakit mga babae lang ang pwedeng mag-aral ng martial arts at sakupin ang mundo, pero ang mga lalaki hindi? Gusto kong sumali sa Martial God Tournament. Gusto kong makuha ang unang pwesto. Gusto kong makilala ang Empress. Gusto kong sabihin sa kanya na pantay dapat ang lalaki at babae. Ang Martial God Tournament ay ang taunang kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Ang 10 pinakamagagaling ay napapabilang sa Martial Gods ranking. Sa lahat ng taon na ito, may lalaki bang nakapasok sa listahan? Nay, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Tapos na ang usapan. Maliban kung patay na ako, hindi ka matututo ng martial arts sa buhay na ito. Walang ibang makakaalam na marunong kang lumaban. Gagapang ako. Ayan, mas gusto ko yan. Halika na, haha. Hoy, tingnan mo, gumagapang siya. Bakit ka nagpapakalakas? Tingnan mo, gumagapang siya. Haha, tama lang yan sa'yo. Talaga siyang gumagapang, tingnan mo. Kita mo kung ginawa mo to kanina, tapos na sana. Gusto ko lang siyang makitang lumaban. Anong ingay to? Hayaan niyo akong, ang general, makisali. Sino yan? Sino yan? Magandang araw, General Hong yan. Tita, Hong Ling. Anong ginagawa mo? tita, may utang sa kasino ang lalaking ito. At naglakas pa siya ng loob na. Sumagot sa akin, tinuturuan ko siya ng leksyon. Kung may utang ka, bayaran mo. Ang isang lalaki ay walang karapatang makipagtawaran sa atin. Tama. Kaya kung talunin kita, papayagan mo na kaming umalis?
Baliw ba siya o ano? Kung kaya mo akong talunin, mababura ang lahat ng ating mga utang. Kung hindi, gusto kong pumunta ka sa akin. Maging alipin ko, sisiguraduhin ko, na mababasag ang iyong mapaghimagsik na diwa, para mauunawaan mo kung anong klaseng mundo ito ngayon. Talagang naghahanap ng kamatayan ang lalaking ito. Isipin mo, ngayon palang makikita natin. Ang galing ni General Hong Yan, na nakaraan ka sa ika-10 sa listahan ng mga Diyos ng pakikipaglaban. Anong bihirang karangalan? General Yan. Pakiusap, huwag. Nakikiusap ako, huwag saktan ng aking anak, nabagok ang ulo niya noong bata pa siya. Hindi tama ang pag-iisip niya, pakawalan mo na siya. Kaya pala siya ay hanggal, ha? Kung gayon, ibalik mo siya, magsasaya ako sa kanya. Hindi mo kailangan ng sandata para harapin ang basura na tulad nito. Hindi ko pwedeng hayaang malantad si Shu. General Yan, patayin mo na lang ako. Bakit ka laging sumusulpot kahit saan? Hawakan mo ulit ang nanay ko. Subukang hawakan ulit ang nanay ko, at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ano ba talaga ang nangyayari? Kaya pala may lakas ka pala. Ibalik mo siya. Pwede niya akong bigyan ng foot massage. Ang Martial God Tournament ay makalawa na. Sa halip na magsanay at maghanda, nagkalaro lang kayo na parang mga bata. Magandang araw, Panginoong Diyos ng pakikipaglaban. Diyos ng pakikipaglaban. Siya ang nangunguna, na si Kirin. Hong Ling. Magandang araw, Panginoong Diyos ng pakikipaglaban. Siya ang Diyos ng pakikipaglaban. Talagang may kakaibang dating siya. Hong Yan, ang Martial God Tournament ngayong taon ay hindi ordinaryong kaganapan. Sinabi na ng mataas na saserdote. Ang prinsesa ng korona ng Yamato ay ang reinkarnasyon ng Diyos ng lakas. Maaaring hindi natin siya mapigilan. Sa halip na magsanay, sayang ang oras mo dito. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Huwag kalimutan ang propesya ng mataas na saserdote. Kung may malimang mangyari sa Martial God Tournament na ito, ang nangka ay maaaring mapahamak ng husto. Oo. Nanay. Ginang, hahanayaan mo na lang ba siyang umalis? Siya lang, tumahimik ka. Mukhang pinalad lang ang batang iyon. Maghintay ka lang. Sisiguraduhin ko na nais niyang hindi na siya ipinanganak. Kamahalan, Martial God. Malapit na ang Martial God Tournament, ilang araw na lang. Lubos ka bang kumpiyansa? Isa lang siyang prinsesa mula sa kung anong barbarong lupain. Ano ang dapat katakutan? Martial God, huwag mo siyang maliitin. Sinasabing siya ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng lakas. Siya ay hindi kapanipaniwalang malakas. Personal na sinanay ni Master Yuding sa loob ng 3 taon. Determinado siyang manalo. Narinig ko, kaya niyang durugin ang bato mula sa 100 metro ang layo. Kung ang mga sundalo natin sa Nangka ay haharap sa kanya, natatakot akong hindi sila makakalapit man lang. Madudurog sila ng husto. Inay, handa kong isugal ang buhay ko. Kahit ano paman. Pangalawa ako sa listahan ng Martial God. Imposible. Ikaw na lang ang natitirang dugong Maharlika. Kung may mangyari sa iyo, mas mapapahamak pa ang ating Nanka. Kamahalan, lagi nating pinamunuan ang mundo. Yamato, ay patuloy na ng udyok sa aming hangganan. Kung hindi dahil kay General Kilin na nagbabantay sa kuta. Natatakot akong mahahati na ang nangka ng ibang mga bansa. Bukas na ang Martial God Tournament. Kung mawala sa atin ang titulong Martial God, natatakot akong mawawala ng sigla ang ating mga sundalo at ang bansa ay babagsak sa kaguluhan. Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Nananatahan naming ipagtatanggol ang nangka kahit ikamatay namin. Ang araw na ito ay darating din. Dumating na ang sakuna.
Kilin. Iyan ang koronang prinsesa ng Yamato. Mukhang magiging matindi ang torneo ngayong taon. Dapat na lang tayong tumakbo habang kaya pa. Kung mawala ang titulong martial god, baka tuluyang mabura ang nangka. Tapos na ang daldalan. Nag-impake na ako ng gamit ko. Mukhang natutupad na ang propesya ng mataas na saserdote. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ko maipapanalo ang titulong martial god. Dakpin ko ang kilin na iyon, at iaalay ko siya sa aking ama, para maging mananayaw niya. Ha ha ha. Uy, sakto ang pagdating mo, Terra na. Uy, nanay, anong nangyari? Malapit nang masira ang Nanka, kailangan nating umalis at magtago muna. Kung sakupin ng Yamato, magkakagulo. Nanay, mas lalo tayong dapat manatili. Gusto kong pumunta sa harapan at lumaban. Gusto kong protektahan ang ating bansa. Gusto kong malaman ng lahat na kaya ring matuto ng martial arts ng mga lalaki. Lahat ay karapat-dapat sa pagkakapantay-pantay. Ito ay isang anunsyo ng rekrutasyon na may malaking gantimpalang salapi mula sa Martial God Tournament. Kailangan nila ito? Walang sasali ba sa pagkakataong ito? Walang sasali ba sa pagkakataong ito? Sino ang maglalakas loob? Ang pagsali ay parang pagpapakamatay. Nakita mo ba ang aura ng prinsesa ng korona ng Yamato kahapon? Kahit si General Kilin ay baka hindi siya matalo. Anong nangyayari? Bakit niya ito pinunit? Ano? Lalaki pala. Isang lalaki ang naglakas loob na punitin ang imperial na abiso. Siguro isa siyang padalos-dalos na tao na minamaliit ang kapangyarihan ng hari. Inang Reyna, pahintulutan niyo akong patayin siya bilang babala. Teka, okay lang ang lalaki. Sa mga desperadong panahon, kailangan ng desperadong hakbang. Pumunta ka at magtipon ng mas maraming talentadong tao. Ang kapalaran ng Nanka ay nakasalalay dito. Buhay pa pala ang demonyong bata na iyon. Siya ba ang emperatrice? Pamilyar na pamilyar ang pakiramdam na ito. Mahal na Reyna, narito na siya. Kaya ikaw pala ang walang kwentang tanga na iyon. Tama. Wala kang kahit kaunting lakas panloob, at iniisip mong karapat-dapat kang sumali sa paligsahan. Talaga namang wala kang ideya kung ano ang iyong pinasok. Sige, papayagan kita. Pero may isang kondisyon. Maaari kang pumasok, ngunit hindi ka talaga maaaring makipagkumpetensya. Kailangan mong maintindihan. Tanging tunay na mandirigma lang ang pumapasok sa ring. Maaari ka nilang durugin, sa loob lamang ng ilang segundo. Nanay, ako. Ayokong mawala ka sa akin. Nanay, ako. Hindi mo pa nakikita kung gaano kadugo ang arena. Sa larangan ng digmaan, ang buhay ay kasing mura ng damo. Shu, ikaw ang nag-iisang anak kong lalaki. Nanay, nangangako ako sa iyo. Hindi ako papasok sa ring. Bumalik kang buhay. Ang isang walang kwentang tao na tulad mo ay dapat na lang manatili sa bahay at maging mabuting asawang lalaki sa bahay. Huwag kang lumabas dito at mapahiya at maging katatawanan ng Nanka. Ha ha ha. Mahabang biyahe. Ano, siguradong pagod na kayo. Magpahinga muna kayo. Anong karapatan mo? Bakit hindi kayo lumuluhod sa harap ng Reyna? Sa totoo lang, pagkatapos ngayon, sino ang uupo sa upuang iyan?
Isa ka lang prinsesa ng kung saang lugar na walang kwenta. At naglakas loob ka pang tumingin sa mata ng reyna? Kahit pa ang iyong ina, ang reyna, ay dumating. Kailangan din niyang lumuhod at tanggapin ang parusa. Hayaang magniningning ang pangalan ng Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan, mawawala ang iyong premyo, at hahabulin ito ng lahat kapag ang ating Yamato ang naging bagong Diyos ng digmaan. Kung gayon, ikaw, at ikaw, kahit sino sa inyo ay maaaring maging katulong ko. Maglilinis lang ng sahig para sa akin. Ha ha ha. Mag-ingat ka sa bibig mo, hindi pa tayo talo. Hindi pa ba medyo maaga para sa pagyayabang mo? Sa mga ugali mong ganyan, kailangan kitang turuan ng leksyon, sa ngalan ng iyong ina. Mga tanod, idrag nyo palabas ang mapagulong ito. Isagawa ang pagpapahirap sa kanya ng dahan-dahan. Ang arena ng Diyos ng digmaan ang lugar, kung saan kinokoronahan ng lahat ng bansa ang kanilang Diyos ng digmaan. Hindi ikaw, ang Empress ng Nanka, ang magdidikta. Tama. Ilang taon na ang nakalipas, nagpalad kayo, at nakuha nyo ang unang pwesto. Pero hindi ibig sabihin yan, na kailangang sundin, ng buong mundo ang Nanka. Mahal na Reyna, medyo nagiging mayabang ka na. Patuloy na lumalabag sa hangganan natin ang inyong Yamato. Alam ng lahat na sabik ka sa kapangyarihan. Mukhang gusto talagang magtutuos ang Yamato sa atin. Teka muna, mahal na Reyna. Sa tingin ko may nakakalimutan kayo dito. Hindi lang Yamato ang sabik sa kapangyarihan. Tayako. Kasama rin ang Dongdo at Ziking dito. Mukhang nakagawa na sila ng kasunduan para paghati-hatian ang Nanka kung hindi mananalo si Kilin. Sa titulo ng Diyos ng pakikipaglaban ngayon, sigurado na ang kapahamakan ng Nanka. Kamahalan, mukhang nasa problema ang Empress doon. Inay, Kakaiba, nasaan si Kilin? Baka nakita niya ang kapangyarihan ng kamahalan. At tumakbo na, masyadong takot makipaglaban. Ha ha ha, oo nga, dahil wala na si Kilin. Sino pa ang ipapadala ng Nanka para mamatay? Ha ha ha. Dumating na ang oras. Nagsisimula na ang paligsahan ng Diyos ng pakikipaglaban. Siya na nga ang Diyos ng pakikipaglaban. Ayon sa nakasanayan, ang paligsahan ng Diyos ng pakikipaglaban ay nahahati pa rin sa pangunahing arena at panlabas na arena. Ang mga nasa labas ng 10 pinakamataas, mangyaring pumunta sa panlabas na arena. Ang mga nasa 10 pinakamataas, manatili dito upang makipaglaban. malapit nang magsimula ang paligsahan. Bakit wala pa si Kilin? Kamahalan, ang general ay hindi naman siguro. Kung patuloy kang satsat ng satsat, puputulin ko yan. Nanka, si Hongyan, ang magtatanggol sa ring dito. Guro, salamat sa inyong pagsisikap. Kailangan talagang baguhin ang mga patakaran ngayong taon. Ang inyong kamahalan, nagawang niyang pagtibayin ang pagtitipon ng espiritu. Noong araw, ang pinakamataas na naabot ko ay ang pagsasanib ng espiritu. Hindi ako makapaniwala sa edad niya, ay napag-aralan na niya ang pagtitipon ng espiritu. Mukhang siya ang muling pagsilang ng Diyos ng kapangyarihan. Pagtitipon ng espiritu, mula nang magsimula ang paligsahan ng Diyos ng pakikipaglaban, walang nakakita ng ganito kalakas na pagtitipon ng espiritu. Shizuan. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Para makatipid sa oras. Sabi ko, laktawan na natin ang lahat ng kaguluhan ngayong taon.
Ang titulo ng Diyos ng pakikipaglaban ay akin naman. Tatatayo ako dito ngayon. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang kumuha nito sa akin. Napakayabang. Sumpa, lumaban ka. Bakit hindi ka lumalaban? Hong Yan. Kung gusto mong mamatay kasama ang Nanka ng ganito, kung gayon, ako, ang magbibigay ng iyong hiling. Hong Yan. Ang inyong kamahalan. Ginawa ko. Ang aking makakaya. Shizuan. Natalo na si General Hong Yan. Bakit ka pa? Guro, huwag kalimutan, ang mga patakaran ng paligsahan, sa arena ng Diyos ng pakikipaglaban, hindi tinatanong ang buhay at kamatayan. Anong karapatan mo? Kamahalan, pakiusap pag-isipan niyo muli. Umalis ka sa daan ko. Kayo talagang mga lalaki ay mga hamak na tao lang. Kailan ka nagkaroon ng karapatang magsalita dito? Matagal na kitang hinihintay, ang aking prinsesa Corona. Tama na yan. Jing. Jing, sumuko ka na lang. Hindi ako ang prinsesa Corona ng Namka. Hindi ako susuko. Ha 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 ha. Hindi ko akalain na ang mga babae ng Nanka ay may ganitong tapang. Gusto ko yan. Ha ha ha. Jing. Kamahalan, ito ang paligsahan ng Diyos ng digmaan. Jing, sumuko ka na lang. Bakit? Bakit ganito ang sakit ng puso ko? Prinsesa Corona, tatanungin kita muli, susuko ka ba o hindi? Ako, hindi ko kailanman aminin ang pagkatalo. Sige. Gusto talaga niyang mamatay ang Prinsesa Corona. Hindi ba ang prinsesa Corona ang nag-iisang tagapagmana ng Nangka? Kung mamatay siya, hindi ba walang maiiwan para magmana? Napakasama. Ngayon, kung may makakapagligtas sa Prinsesa Corona, bibigyan ko siya ng isang hiling, hanggat kaya ko. Ayan, mas maganda. Halika. Tingnan mo siya, parang aso. Tingnan mo, gumagapang siya. Nay, kaya nga, dapat manatili tayo dito. Gusto kong pumunta sa harapan at lumaban, para protektahan ang ating tahanan at bansa. Gusto kong malaman ng lahat, na ang mga lalaki ay maaari ding magsanay ng martial arts. Lahat ay karapat-dapat sa pagkakapantay-pantay. Shizuan, kung maglakas loob kang sakta ng aking Jing, dudurugin kita. Tingnan natin, kung kaya mo. With true God. Siya ang good true God. Mukha talaga siyang. Siya ang good true God. Hindi ako makapaniwala na ikaw yan.
Imposible. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng tunay na Diyos ng digmaan? Ang edad ng anak ko ay dapat halos kapareho niya. Shoo! Huwag mong sisihin ang iyong ina. Iyan nga ang inisip ko. Isa lang siyang walang kwenta mula sa Nanka. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng tunay na Diyos ng digmaan? Kamahalin. Mukhang kayo sa Nanka ay talagang wala ng talento. Nagpadala pa kayo ng talunan para magpasikat. Ikaw. Kilin, sa wakas nakarating ka. Mahal na Reyna, naambush ako habang papunta rito. Kaya ako nahuli. Patawarin niyo po ako, Master. Naambush. Kasumpa-sumpa, hindi ka panipaniwala. Ikaw na pala ang kilin na pinakamagaling. Bakit ka laging nakatakip ang mukha? May tinatago ka bang pangit dyan sa ilalim? Takot kang masilaw kami. Mahal na Reyna, bakit hindi mo na lang siya kunin? Pwede niya akong samahan. Sige, hindi masamang ideya yan. Itatalaga ko siya sa iyo kung gayon. Paano kung bilang tagahugas ng paa mo? Salamat, mahal na Reyna. Paano mo nagawang insultuhin ang ating General Kilin? Makikita niyo rin agad kung gaano talaga kalakas ang ating General Kilin. Kung gusto niyong makita ang tunay kong mukha, halikayo't kunin niyo kung kaya niyo. Shoo! Buti na lang buo pa ang selyo. Shoo! Huwag niyo akong sisihin, nanay. Hindi kayo papayagan ni nanay na gawin ang panganib na iyon. Manatili kayo rito at siguraduhin walang papasok. Opo. Mukhang sobrang pagkakapareho. Mahal na Reyna, kayo. Bakit niyo pinagdadaanan ito? Paano ito nangyari sa loob niya? Paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na selyo? High Priest, mahigpit ang utos ng mahal na Reyna. Walang sinumang tagalabas ang pinapayagan. Lalabanan niyo ako. High Priest, maawa kayo. High Priest, bakit kayo nandito? Hindi pa tapos ang Martial God Tournament. Pero nagmadali kayong umalis. Gusto ko lang makita kung ano ang nagpapagulo sa inyo. Wala lang. Wala talaga. Paumanhin sa pag-aalala, High Priest. Siya ang Martial God mula sa arena kanina. Tama, siya ang nagligtas kay Jing. Hindi ko naman siya hiniling na iligtas ako. Jing. Ang talunan ay laging talunan. Ano naman kung iniligtas niya ako? Nanay, nakita ng lahat ang nangyari ngayon. Kung kumalat ang balita, ako, ang Crown Princess, ay iniligtas ng kung sinong lalaki. Saan ko ilalagay ang aking dangal? Isang true God ay hindi kailanman magiging isang lalaki, malamang isa lang itong isang nakakatawang pakana. Siya yung butcher na kumuha ng Imperial Notice. Sa tingin ko sumali siya sa tournament para lang magpasikat, para makagawa siya ng lihim na plano kung ang publiko makarinig tungkol dito.
Iisipin ng lahat, ang ating tournament ay isang ordinaryong kaganapan lang, kung saan kahit sino ay pwedeng sumulpot. Nasaan ako? Mabuti, gising ka na. Magbabayad na sana ako ng utang sa iyo. Ako si Intsu. Ano nang mali sa akin? Paano mo nagawa yan, Intsu? Talaga namang naglakas ka ng loob na guluhin ang Emperatrice. Krimen yan na dapat ikamatay. Dalhin siya palayo. Kailan ko ba ginulo ang Emperatrice? Nakita ko ang tunay na Diyos 18 taon na ang nakalipas. Ang ginawa mong daya sa ring ngayon ay pattern lang mula sa mga drawing ng mga tao, di ba? Martial God Tournament ay taon-taon, marangal na paligsahan. Paano ang isang lalaking tulad mo magpasikat dito? Bakit hindi pwedeng ang mga lalaki sumali sa paligsahan? Dapat pantay ang lalaki at babae. Bakit kayo mga babae pwedeng magsanay sa martial arts, pero kami hindi? Ang pagiging superior ng babae ang pundasyon ng bansang ito. Kung lahat ng tao ay kumilos tulad mo, hindi pinapansin ang batas at nilalabag ang mga patakaran, hindi ba't magugulo ang mundo? Patay na ang mga patakaran, pero buhay ang mga tao. Dalhin siya palayo, balatan siya at hubaran hanggang buto. Isabit siya sa pader ng lungsod. Iwanan ang kanyang bangkay na nakalantad sa loob ng 3 araw. Hayaan ang lahat ng tao na makita kung ano ang mangyayari kapag nilabag mo ang batas. Teka, Kamahalan, may nangyari sa arena. ano? Kilin, nag-aaway kayong dalawa buong araw at gabi. Siguradong pagod na kayo ngayon. Sumuko na lang kayo at tanggapin ang inyong kapalaran. Alam niya pala ang mind absorption. Paano ito napunta sa Martial God Tournament? Hinihiling namin na itigil agad ang laban. Matinding parusa para kay Kiksuan. Hindi namin ito matatanggap. Hindi namin matatanggap. Hindi namin matatanggap. Kamahalan, ang hamak na ito ay gumamit pala ng ipinagbabawal na teknik. Guro, hinihiling namin na itigil agad ang laban. Ang mind engravings na ito, nabasa ko lang ito sa mga libro. Hindi ko akalain na masasaksihan ko ang ganitong kapangyarihan ngayon. Ang teknik na ito ay kayang sipsipin ang lahat ng panloob na lakas ng kalaban sa laban. Halos hindi ito matatalo. Mukhang tama ang ginawa nating desisyon. Ang pakikipagtulungan sa Yamato ay nagbubunga ng malaki. Hindi naman malakas si Nanka. Narinig ko na 18 taon na ang nakalipas. Ang kanilang high priest ay nahulaan na kung ano ang mangyayari ngayon. Hindi ba? Master, pakiusap, magsalita ka. Master, para sa torneo na ito, hindi pa nagkaroon ng patakaran laban sa paggamit ng mga ipinagbabawal na pamamaraan. Tama. Hanggang ngayon, hindi pa nangyari ang ganito. Inay, kung magpapatuloy ito, mamamatay si Kilin. Inay, pakiusap, ipatigil mo sila ngayon din. Kamahalan, nawala na natin si Hongyan. Hindi natin pwedeng mawala si Kilin, kamahalan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si General Kilin. Reyna ng Nanka. Talaga bang pinag-isipan mo ito? Handa ka bang labagin ang mga patakaran para lang sa kanya? Kung bumagsak ang general, babagsak ang Nangka. Inay, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Kilin. Inay, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Kilin. Kamahalan, kamahalan, Mapanganib ang misyong ito. Ikaw. kamahalan. Handa kong isugal ang aking buhay para patunayan ang sarili ko. Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako, at hindi ako titigil hanggang kamatayan. Kilin. Alam ko. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ang nagbantay sa hangganan. Kung hindi mo idinipensa ang hangganan, ang bansa, baka hindi nakaligtas, at ang mga tao ay walang mapupuntahan. Ang bansa, na alam natin mula pa noon, 3 taon na ang nakalipas. Mula noong unang beses, napanalunan ko ang titulong Martial God. Tumigil na ako sa pamumuhay para sa sarili ko. Ako ay para sa Nangka. Ang propesya ng pari ay sa wakas natupad na. Walang makakatakas dito. Walang makakatakas. Kamahalan, totoo ba na kung papatayin natin si Kiksuan? Magkakaroon ng huling pag-asa ang Nangka? Anak, ang taong pinakabigo ko ay ikaw.
Mula pa noong sinaunang panahon, sino ang hindi namatay? Sa arena. Hindi mahalaga ang buhay at kamatayan. Tinanggap ko. Ang utos. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Anong klaseng daya ito ngayon? Ano ang kanyang binabalak? Mukhang malapit na siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Maaari kaya ang alamat na galaw. Ano ang nangyayari dito? Ayaw mo bang sumipsip? Hindi. Kung gayon, papayagan kitang sumipsip hanggat gusto mo. Ikaw. Kiksuan, kahit mamatay ako, isasama kita sa pagbagsak ko. Kamahalan, ayos ka lang ba? Maaari ba itong ang soul self-destruction? Kung totoo yan, hindi ba ibig sabihin niyan ay malapit ng sumabog at mamatay si Chizuan? Kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Ang general ay tunay na makatarungan. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Papatayin kita. Kamahalan, pakiusap iligtas ang general. Inay, wala kang puso. Inay, wala kang puso. Jing. Ito ang mga patakaran. Kailangan nating sundin lahat. Hindi, inay, pakiusap. Hindi pinapayagan ang mga lalaki na mag-aral ng martial arts. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, kung may makatuklas ng mga librong ito, maaaring mamatay ang buong pamilya natin. Inay, patawad. Ito ang mga patakaran. Kailangan nating sundin lahat ang mga patakaran. Anong klaseng walang kwentang patakaran ito? Bakit hindi pwedeng mag-aral ng martial arts ang mga lalaki? At paano naman ang tinatawag na, buhay o kamatayan ay walang halaga? Kamahalan, mauuna na ako. Papatayin kita. Papatawan kita. Ngayon, lalabanan ko ang tadhana at babaguhin ang sarili kong kapalaran. Nako. Nasira niya ang selyo ko. Ang lakas ng kanyang panloob na enerhiya ay nakakabaliw. Alam niya ang martial arts. Imposible, hindi maaari iyan. Totoo ang spirit gathering na iyan. Sa lahat ng taon ko, hindi pa ako nakakita ng spirit gathering na may ganito kalakas na aura. Ano ang nangyayari? Hindi yan spirit gathering. Ano ang ibig sabihin niyan? Magbigay galang sa Wu True God. Ito ba ang Wu True God? Nagbibigay galang sa Wu True God. Magbigay galang sa Wu True God. Wu True God. Ang martial god ang pinakamataas na antas ng mga spirit gathering gods. Ngunit ang Wu True God ay ang kaluluwa ng mga Diyos ng langit. Ang taong ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin ang gagawin ko. Umalis ka. Lumayas ka na ngayon. Nailigtas mo ang buhay ko noong araw na yon. Ngayon, ituring na nating pantay na lang. Walang kwentang talunan. Paano mo nagawang lokohin ako? Ngayon, itatakwil na kita. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung gagawin mo akong kalaban.
Kamahalan. Halika na, umalis na, malapit na tayong matalo. Diyos ko, paano ito nangyari? Umalis na tayo dito. Tingnan mo, nagbago na ang unang pwesto sa Martial God ranking. Yingsu. Wala na rin akong gaanong natitirang oras. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Hindi, maaaring mayroon pa ring bahagyang pag-asa. Ang pangalan mo ay Yingsu. Opo, Salamat. ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Alam ko ang ginawa mo doon ay para protektahan ako. Ito ang ating usapin. Hindi ka dapat madamay. Kapag ang bansa ay umunlad o bumagsak, lahat ay may responsibilidad. Bilang iyong nakatataas, may isa pa akong hihilingin na ipangako mo sa akin. CJ, Pagkatapos kong mamatay, ikaw na ang bagong martial god. Gusto kong mangako ka sa akin. Ano man ang mangyari, kailangan mong gawing tungkulin ang pagprotekta kay Nangka. Bantayan mo ang kanyang kamahalan gamit ang iyong buhay. CJ, sino ka at bakit mo ako tinawag dito? Nanay, hindi ka umalis. Nakita ko ang lahat sa martial arts tournament. Nanay, ito ang palasyo ng hari. Mahigpit ang seguridad dito. Paano ka nga ba? Pumunta ako ngayon, dahil isasama kita palayo. Hindi ko hahayaang patuloy mong gawin ang parehong pagkakamali ng paulit-ulit. Nanay, may tinatago ka ba sa akin? Makinig ka sa akin at sumama ka sa akin. Kapahamakan. Kamahalan, hindi pa tapos ang krisis. Patay na si Chizuan, napili na ang bagong martial god. Kung gayon, anong krisis pa ang natitira? Mayroon lamang isang posibilidad. Kamahalan, 18 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ba kayo ng anak na isinilang? Ako, Kamahalan, hindi ko nilayon na ipapatay mo ang prinsipe. ano ang sinabi mo? Ipinapakita ng hula na sa ngayon ang prinsipe, ang ating tanging pag-asa para sa Nangka. Ngunit kanina ay malinaw mong sinabi. Na nagbago na ang mga bituin, nagbago na ang panahon, 18 taon ay maaaring magdulot ng maraming pagbabago. Ito ay karaniwan lamang. Kaya sinasabi mo bang, maaari ko nang sa wakas, malugod na salubungin ang aking anak sa bahay ng hayagan. 18 taon na. Nagtataka ako kung gaano na siya katangkad ngayon. Kamukha ba siya ng kanyang ama? Kamahalan, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa batang demonyo na iyon, maaaring bumalik ang kapayapaan sa Nangka. Nanay, bigyan mo ako ng 3 araw pa. Kakarehistro ko lang ng opisyal. Kung bigla akong mawala, nag-aalala ako baka pahirapan ako ng Emperatrice. Sige, 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta tayo sa Timog. Tayong dalawa lang. Hindi inaasahan ng nanay na yumaman ka o sumikat. Gusto ko lang naligtas ka at maayos. Gaano karami ang itinatago mo pa rin sa akin? Ano ang pinost niya? Tingnan natin. Hinahanap ang Crown Prince. Hindi ko inaasahan na ang Emperatrice ay may Crown Prince. Sana ako na lang yun. Kung ganoon, hindi na ako mabubuli sa bahay. Kailan kaya mangyayari sa akin ang ganitong magandang bagay? Kailan kaya? Maging isang phoenix sa isang iglap. Hindi ko man lang mapangarap yan. Nanay, lahat ng mga ministro, nagsumikap para mahanap ito. Nakumpirma ko na. Siya nga talaga ang kapatid ko. Nanay, lahat ng ministro ay nagsumikap para malaman ito.
Nasuri ko na. Sigurado akong kapatid ko siya. Pumasok ka. Kamahalan. Nanay. Nasuri ko na. Talagang ang kapatid ko siya. Dinala ko pa siya sa Imperial Hospital. Sinuri siya mismo ni Dr. Zhang. Anak, tingnan kita. Paano ka nabuhay nitong mga nakaraang taon? Kamahalan. Sa pagkakatanda ko, nakatira ako sa isang lumang templo. Kasama ang isang matandang babae. Noong 12 akong taong gulang, ibinentang ako ng mga trafficker sa isang pagawaan ng tela. Anak, ayos lang. Ngayong nahanap mo na ang iyong ina. Simula ngayon, mas pagbubutihin ko pa ang pagtrato sa iyo ng 1,000 beses. Nandito na si General Yin. General Yin, may gusto ka bang sabihin? Narito po ako upang formal na magbitiw sa aking posisyon bilang general. Bakit naman? Iginagalang ka na ng libo-libo ngayon. Binigyan pa kita ng kayamanan sa ginto. Bakit ka biglang aalis? Kamahalan, nangako ako sa aking ina. Nauwi ako sa kanya. At mamumuhay ng simple at tahimik. Nangako rin ako kay General Kilin na kung sakaling kailanganin ako ng nangka, ay lagi akong nandyan. Bakit hindi ko na lang imbitahin ang iyong ina na tumira rin dito sa palasyo? Ano ang pangalan niya? Magpapadala ako ng tao para hanapin siya ngayon din. Mas mahalaga ang paggalang sa magulang. Nakapagpasya na ako. Sana ay pahintulutan niyo ito, kamahalan. Sige, gawin mo ang nais mo. Kamahalan, naaalala niyo pa ba? Noong paligsahan ng mga Diyos ng pakikipaglaban, sinabi ninyo na kung maililigtas ko ang Crown Princess, ay bibigyan niyo ako ng isang kahilingan. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa nangka, para ang mga lalaki ay matuto rin ng sining pandigma. Simula ng si Yinzu ay naging ang martial god. Parami ng parami ang mga lalaking nagsisimulang magsanay sa sining pandigma. Lalo na itong lumalala. Kung magpapatuloy pa ito, hindi magtatagal, ang mga hamak na lalaki ay mapupunta sa pagiging kapantay ng mga babae. Hindi ko kailanman papayagan na mangyari ang ganoon. Kamahalan, huwag po kayong mag-alala. Nandito pa naman ako, di ba? Para akong tapat na alipin ninyo. Ano man ang ipagawa ninyo sa akin, gagawin ko. Gusto pala ng ina ko na humanap ng Crown Prince. Sino bang nakakaalam kung anong gulo? Ang kinasasadla ka ng kapatid ko ngayon? Paano kung bumalik siya at subukan akong agawan ng trono? Kamahalan, kayo ang Crown Princess. Ang kapatid ninyo ay lalaki lang. Hindi malilito ang hari tungkol dyan. Pero ang ina ko ay nakakaramdam ng pagkakasala sa kapatid ko. Kaya hindi mo alam. Ang mga lalaki ay palaging nasa ilalim ko. Ina, Jing, anong nangyayari sa iyo? ina, ang martial god, inapi niya ako. Kagagaling ko lang sa pagligo. At bigla siyang pumasok. Sinubukan niyang samantalahin ako. Hindi ako makapaniwala na ganoon siyang klase ng tao. Nakakadiri talaga. Ina, gusto ko ng hustisya para sa kapatid kong babae. Alam niyang hindi ko siya matatalo, kaya basta na lang niya akong inaapi. Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Kung magkaroon man siya ng tunay na kapangyarihan, hindi ba niya pati si ina ang utusan? Ano? Anong gusto mo? Gusto ko ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa nangka. Para matuto rin ng martial arts ang mga lalaki. Ina, hindi mo talaga siya pwedeng pagbigyan. Kakakuha lang niya ng titulo, at ganyan na siya kumilos. Kung makontrol niya ang hukbo, hindi ba siya magsisimula ng rebelyon? Kamahalan, ano ito? Lakas ng loob mo, Yin Shu. Naglakas loob ka pang makipag-flirt sa Crown Princess. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Kamahalan, wala naman akong ginawa. Kaya bakit ako magkumpisal? Nagtatanggol ka pa rin? Ina, kailangan mo akong ipagtanggol. Ngayon, habang naliligo siya, pumasok ka. At sinubukan mong samantalahin siya. Totoo ba ito? Hindi, syempre hindi mo aminin. Isa ka lang tindero ng baboy.
Ipinanganak kang palagulo, laging nagsisinungaling. Huwag mong isipin na dahil ikaw na ang martial god ngayon, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Kamahalan, paulit-ulit mong sinasabi na sinubukan kitang samantalahin, pero mayroon ka bang ebidensya? Ebidensya. Ako ang ebidensya. Sinasabi mo bang imbento ko lang? Ito, Tama na yan. Yin Shu, palagi kitang inalagaan ng husto. Hindi ko akalain na magiging ganito kang klase ng tao. ina, kailangan mo akong ipagtanggol. Ina. Ang paraan ng pakikitungo ni Yinshu sa aking kapatid. Hindi lang sinisira ang iyong reputasyon, kundi pati na rin ang dangal ng Nanka. Pakiusap, kailangan mo siyang parusahan ng mabigat. At linisin ang pangalan ng aking kapatid. Tama si Z. Kailangan mong magbigay ng halimbawa ngayon. Yin Shu, tinatanggap mo ba ang iyong parusa? Kapag wala na ako, ikaw na ang bagong martial god ng Timog. Gusto kong mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari, gagawin mong tungkulin mong protektahan ang Nangka at gamitin ang iyong buhay para protektahan ang kamahalan. Ako. Tanggapin ko. Sige, mayroon. Teka lang. Nanay, maaari mo bang ipaubaya sa akin ang usaping ito? Sige. Z, dapat simulan mo ng pag-aralan ang ilang administratibong trabaho. Salamat, nanay. Yinshu. Inumin mo yan. Ano to? Alak to. Nakuha ko to sa mga tao. Kung iinumin mo to, makokontrol nito ang iyong panloob na lakas. Sa buong araw. Nanay, si Yinshu ay isang Diyos ng martial. Nag-aalala ako na kapag pinarusahan natin siya, baka lumaban siya. At kung masaktan ka, hindi maganda yun. Ang tunay na lalaki ay laging tumutupad sa kanyang salita, kahit ano paman. Halika na. Yinshu, dahil sa iyong mga nagawa sa arena, bibigyan kita ng 100 hampas. Bilang halimbawa. Teka, 100 hampas lang yan. Bakit parang may punit sa loob ko? Tingnan mo siya. Sandali pa lang siyang nagsisimula at bumibigay na siya, God of War. Nakakatawa. Palabasin niyo siya rito, ngayon na. Sobra na ba tayo? Pinatawad mo na ang buhay niya. Iyon na ang pinakamalaking awa. Hindi ka na dapat maawa pa sa kanya. Ina, nakabalik na ako. Sabi ng punong pari. Basta nakabalik ako, matatapos na ang krisis sa Nanka, hindi na mahalaga ang God of War. Hindi ako makapaniwala na siya yan. Mukhang sa wakas ay nasa akin na ang swerte. Yinsu, basta't mamatay ka, maliligtas ang Nansya. Kaya ikaw nga pala, Kung gusto mong saktan ng anak ko, kailangan mo munang dumaan sa akin. anak mo, Polo, akala mo mahalaga ka, di ba? Siya ang prinsipe. Sa tingin mo karapat-dapat ka bang maging ina niya? Kaya alam mo na lahat. Hindi siya madaling hanapin, pero ikaw ay mas simple. Akala mo maitatago mo. Kung sino ka sa pagsira ng iyong mukha. Masyado kang inosente. Ano ang gusto mo para pakawalan mo siya? Gusto ko lang siyang mamatay. Kung mamamatay siya, mababasag ang propesya. Kung mamamatay lang siya,
Anong klaseng kasinungalingan na Propacia yan? Ang alam ko lang, anak mismo ng Imperatrix, ang prinsipe na aking, pinalaki sa loob ng 18 taon. Mukhang sa Martial God Tournament, ang pagtitipo ng espiritu ay matibay na ebidensya. Iyon ay tunay na senyales mula sa mga Diyos para sa akin. Follow. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Huwag kang magpatuloy sa iyong mga maling akala. Gumagana ba talaga ang gamot mo o hindi? Tingnan mo siya, halos patay na siya. Kalma lang kapag nainom na niya ang gamot ko. Sa loob ng 3 araw, matutunaw ang lahat ng kanyang panloob na lakas. Tuluyan na siyang mawawalan ng silbi. Mabuti. Kapag nangyari yan, ako ang magiging nangungunang mandirigma sa nangka. Paano kung patayin na lang natin siya ngayon? Kung papatayin mo siya ngayon, hindi ba't masyadong madali na para sa kanya yon? Para sa isang taong nag-ensayo buong buhay niya, ang makita ang sarili na walang silbi, ang tunay na sakit. Talaga namang pinag-iisipan mo ang lahat. Talagang napakaswerte ko dito. Ano? Ang ibig mong sabihin, noon pa man, ang tunay na Propacia ay tungkol sa Martial God, hindi ang anak ko. Opo, kamahalan. Ito ay aking pagkakamali, na naging dahilan upang kayo at ang prinsipe ay mapaghiwalay sa loob ng maraming taon. Ikaw. Kamahalan, pinaghihinalaan ko. Kamahalan, pinaghihinalaan ko, na may nanlinlang sa atin noon pa man. Ano ang ibig mong sabihin? Si Insu ay may kapangyarihan ng Good True God. Pinaghihinalaan ko na siya ay ang batang demonyo na nagdulot ng sakuna sa ating bansa. Noon pa man, sinadya niyang linlangin tayo, ginulo ang lahat, halos mapatay ang prinsipe, at nagtanim ng hidwaan sa pagitan ng inyo at sa akin. Lahat ng ito ay kanyang pakana. Ngunit bakit niya gagawin yun? Dahil gusto niyang pabagsakin ang buong mundo. Gusto niya ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae. Gusto niyang baliktarin ang kaayusan ng mundo. Gusto niya ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae. Kung papatayin natin siya, babalik ang kapayapaan. Patayin siya. At muling magiging payapa ang mundo. Bumati sa kamahalan. Hindi ko sinabi na tumayo ka. Ano ang mga utos ng kamahalan? Nagpapanggap. Tama na. Alam ko ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng pabor na ibinigay ko sa iyo. Hindi ko akalain na magiging ganito ka. Manlamig at walang awa. Kamahalan. Palagi akong naging tapat sa iyo at sa nangka. Mahal na kamahalan. Lagi akong tapat sa iyo at sa nangka. Hindi kita kailanman traidorin. Manatili ka rito at magnilay sa iyong ginawa. Huwag na huwag kang iisip ing umalis. Mahal na kamahalan. Diyos ng pakikipaglaban? Hindi ba't siya lang ang ginawa kong laruan? Sino yan? Nanay. Ngayong ganito na ang nangyari, mayroon akong kailangang sabihin sa iyo, sa totoo lang. Hindi ako ang iyong tunay na ina. Ano? Minarkahan ka mula pagkapanganak, bilang batang itinakdang magdulot ng sakuna. Ang iyong tunay na ina ay isinasapanganib ang lahat para protektahan ka, kaya ipinagkatiwala ka niya sa akin. Nanay. Ano ang pinagsasabi mo? Ngayong malaki ka na, may karapatan kang malaman ng katotohanan. Ang iyong tunay na ina ay ang kanyang kamahalan ng Imperatrix. Ano ang sinasabi mo? Noong mga panahong iyon,
Isa ka lang maliit na sanggol. Natakot ako na baka may makaalam. Kaya sinira ko ang sarili kong mukha at itinago ang aming pagkakakilanlan sa loob ng 18 taon. Hindi palaging nasusunod ang gusto natin sa buhay. Ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari na. Sa lahat ng taon na ito, nabuhay ako sa patuloy na takot. Natatakot na baka madamay ka, na panalunan mo ang titulo sa torneo. Sa totoo lang, masaya ako para sa iyo. Pero natatakot din ako. Natatakot akong malaman ito ng punong saserdote. Natatakot akong mapahamak ka. Nanay. Hindi totoo ang sinabi mo. Huwag mo akong iwanan. Susundin kita simula ngayon. Nais kong labanan ang tadhana ng maraming beses. Nais kitang isama palayo. Baka ito na talaga ang tadhana. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang kanyang kamahalan. Mabuting bata. Kunin mo ito at hanapin ang iyong tunay na ina. 18 taon na, oras na, para ibalik ang mga bagay sa dati nilang kinalalagyan. Matagal na ring nakabalik si Z. Sa ngayon, gusto kong gumawa ng opisyal na anunsyo at bigyan siya ng nararapat na katayuan. Mahal na kamahalan, labis na nagdusa ang prinsipe tagapagmana. Mula ngayon, gagawin natin ang ating makakaya para suportahan siya. Matagal nang sumusunod sa akin si Jing, ngunit bata pa rin siya at padalos-dalos. Nakikita kong kalmado at mahinahon si Z, at medyo maalalahanin. Gusto ko siyang alagaan, kahit sino sa kanilang dalawa, ang magmana ng trono sa hinaharap. Sa gayon ay magkakaroon sila ng suporta ng isa't isa. Talagang pinagpala ang inyong kamahalan na may anak na lalaki at babae. Ito ay isang bagay na naiinggit ang lahat. Ina, Jing. Z, bakit napakahirap ng buhay mo? hanggat nandyan ang batang demonyong iyon, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa palasyo. Siya nga, si Yingsu. Nagalit pa rin siya sa kapatid ko dahil pinarusahan siya. Ina, tingnan mo. Tingnan mo ang mga mansa ng dugo sa kanya. Siguro dahil kay Yingsu. Si Yingsu nga, nakikiramay kami, kamahalan. Nakikiramay kami. Siya na naman. Si Yinshu na naman. Si Yinshu na naman. Babalatan ko siya ng buhay, hihiwing ko siya, at iaalay bilang sakripisyo para sa anak ko. Talaga bang ikaw ang nanay ko? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Salamat, kamahalan. Mas magaling na ako ngayon. May gusto akong sabihin sa iyo. Masakit ba? Masakit ba? Kamahalan, Tinatatanong kita, masakit ba o hindi? bakit? 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 Gusto ko ring itanong sa iyo yan. Bakit mo pinatay ang Zico? Bakit? Hindi ako. Hindi ba masyadong madali para sa kanya ang mamatay ng ganito? Hayaan mo na sa akin yan. Nanay,
Kamahalan, anong ginagawa ninyo? Tumigil ka na sa pagpupumiglas, Yinsu. Ngayon, kailangan mong mamatay. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Yinshu, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ako guilty. Sige. Sige, kung gayon, ngayon, ililibing kita kasama ng anak ko. Teka lang, kamahalan. Mayroon siyang spirit guardian na nagpoprotekta sa kanya. Hindi siya masasaktan ng ordinaryong apoy. Gagamitin ko ang nether flame para tuluyan siyang sirain katawan at kaluluwa. Mabuti, gusto kong hindi siya magkaroon ng kapayapaan magpakailanman. Nanay, Huli na ang pagtawag sa nanay mo ngayon. nanay, ako ang anak mo. Nawala na siya sa katinuan. Sasabihin niya ang kahit ano, para lang mabuhay. Hi, Prius. Ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na. Hindi. Sino ang nangahas na saktan ng koro ng prinsipe? Sino ka? Kamahalan. 18 taon na ang lumipas. Nakalimutan mo na ba ako? Ikaw ba si Luo? Ang dami ng taon. Akala ko matagal ka ng patay. Kamahalan. Hindi lang ako buhay. Dinala ko pa rito ang koro ng prinsipe. Ligtas at walang pinsala, tulad ng dati. Matagal nang namatay ang anak ko. Hindi ko, kamahalan. Ang Liu Zi na iyon, ay walang iba kundi isang sakim na manloloko. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Siya talaga ang anak ninyo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Yinshu. Siya ang anak ninyong hinahanap. Sa loob ng 18 taon, hindi kayo dapat makinig sa kasinungalingan ng maliliit na tao, at mauwi sa pagpatay sa sarili ninyong anak. Paano ka naglakas loob? Naglakas loob ka talagang gumawa ng kwento. Sa harap mismo ng Emperatrice. Mga gwardya, bilisan ninyo at dakpin siya. Teka, Ina, Luo. Ano ba talaga ang nangyari? Sa loob ng 18 taon na ito, kamahalan. Noon, tumakas ako sa palasyo kasama ang koro ng prinsipe. At namuhay kami sa mga tao sa ilalim ng ibang pangalan. Ngunit ang prinsipe ay ipinanganak na kakaiba sa iba, na humaling siya sa martial arts mula pagkabata. Mayroon siyang pambihirang talento sa pagmaster ng mga sikreto ng martial arts. Sinikap kong tulungan siya na mamuhay ng normal, ngunit sa huli. Ngunit ang koro ng prinsipe ay ipinanganak na kakaiba sa lahat, na humaling siya sa martial arts mula pagkabata. Mayroon siyang pambihirang talento sa martial arts. Ginawa ko ang lahat para siya ay maging isang ordinaryong tao lamang. Ngunit sa huli, ibinalik pa rin siya ng tadhana sa inyo. Kaya pala, nang una ko siyang makita, napaka-pamilyar niya sa akin. isang hakbang na lang ako para mapuksa ang batang demonyo na iyon. Kung papatayin ninyo siya, mabubuhay ang Namka. Kung siya ay mabubuhay, mapapahamak ang Namka. Mataas na pari, patuloy ninyong sinasabi na si Yinshu ay isang batang demonyo. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang ginawa niya? Si Tujing, hindi ba siya ang nagligtas sa iyo sa Martial God Tournament? Kung hindi dahil kay Yinshu na tinalo si Chizuan, mapapahamak sana ang Nanka. Binabayaran mo lang ang kabutihan ng pagtataksil. Sinasabi mong kapatid ko siya. Sa salita mo lang. Ang patunay, nasa kanya na ang lahat. Siya na nga ba ang anak ko? Impossible. Hindi ko pwedeng hayaang masira ang lahat ngayon. Hindi ako pwedeng magkamali. Teka, pakiusap. Tulungan niyo siya. Shu, aking Shu. Nanay. Salamat sa Diyos, sa wakas, narating ko rin. Patawarin mo ako. Nay, sa susunod na buhay, gusto ko pa rin maging anak mo. Shu. Hindi. Shu, nagkamali si nanay. Hindi dapat naniwala si nanay sa mga kumakalat na chismis. Zur, nagkamali si nanay. Nanay. Shu.
Kayo talagang mga mortal, nakakatawa. Hindi mahulaan ang puso ng tao. Ang pagnanasa ay walang katapusang hukay. Ang pananakit sa iba ay sarili mo lang din ang masasaktan. Hindi kayo makakatakas, so walang hanggang panganib na ito. Ako. Hindi ko maintindihan. 18 taon na ang nakalipas. Utos mo iyon. Ito ang aking pagsubok. At sa inyo rin. Hindi ito totoo. Mga peke at sinungaling kayong lahat. Mga manloloko kayong lahat. Nanay. Nanggugulo na naman si kuya. Jing, araw-araw na lang kayong nag-aaway. Hindi ba kayo nagsasawa? Nay, huwag niyo nang pakinggan ang sinasabi niya. Ang ginawa ko lang naman ay pinaalis ko. Lahat ng mga lalaking kasama niya. At pati na rin ang paborito kong si Liu Yu. Nay, ngayong napatahimik niyo na ang nangka. Ligtas na ang bansa at masagana ang mga tao. Hindi na ba dapat maglabas ng mga bagong batas? Sige, sige, kung gayon, maglalabas ako ng utos, simula ngayon. Sa Nanka, pantay ang lalaki at babae. Maaari na ring magsanay ng martial arts ang mga lalaki. Shu, ano na ang nangyayari sa iyo? Nay, gusto kong lumabas at makita ang mundo. Shu, Napakalaki ng mundo, puno ng mga sorpresa at kababalaghan. Hindi sa palasyo ang puso ko, kundi sa labas sa mundo. Sana payagan niyo akong umalis. sige. Basta't umuwi ka madalas. CJ,